Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Hybrid solar inverter, dalawa po. Combination po ito para madubli ang load capacity. Kung paano ko po ito ginawa, ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito ang aking bago, ito ang aking luma. Itong luma, nasira ang kanyang ECC, kaya bumili ako ng bago. Ang ginawa ko, pinag-combine ko po ito para just in case masira itong isa, may backup akong isa. Pero ito, ang function nito, UPS lang, uninterruptible power supply lang. Ang ginawa ko dito, kumuha ako parehas dito sa battery. Yan. Galing sa battery, naglagay ako ng dalawang breaker, DC breaker na andyan. Isa, ito para dun sa naka-on sa ngayon, yan, para dyan. Tapos ito, para dito sa isa. Para kapag inactivate ko ito, katulad nito, i-on natin. I-on ko ito, tapos ito i-on ko. Yan. Sa point na ito, nakita nyo po, sirang ECC. Sa point na ito, ang battery ko, mayroon na siyang supply. Ang supply nito, kung anong supply nito, separate ito, hindi parallel. Ang parallel lang dito, yung battery. Ang output nito, supply para sa load. Output nito, supply para sa load. Ibig sabihin, naandito po. Kapag tinas ko na ito, solar supply, magkakaroon ako dito ng power. Pwede ko na ito magamit na isa. So, bali dalawa na ngayon. So, ibig sabihin lang, kung ito ay 1.2 kilowatts ang kanyang load capacity, dahil dalawa na ito, magtutotal siya ng 2.4 kilowatts. Yan, mga kababayan. So, ang isa, ito yon. Ito para sa isa, ito naman para sa isa. Ito para dito. Kung ito mag-shutdown, o kung may gagawin man ako, pwede ko ito i-off. At i-shutdown ko yon, tapos ang gagamitin ko muna itong isa. Lilinawin ko po, pagdating sa solar naman, ito lang po ang ginagamit natin. Maliban sa sira ito, hindi tayo pwedeng magsabay ang solar na mag-supply dito. Pwede tayo gumawa ng tinatawag na selector switch. Ito, iba ito on and off lang dito. Yung selector switch na may 0 and then 1 and then pwede mo i-select sa 0 tapos 2. Selector lang ang gagawin nyo pag nagdalawang supply kayo ng solar. Pero sa ngayon, isang pinanggalingan galing sa battery tapos papunta dito. Parallel siya sa battery, ang load niya separate po. Ang load dito separate, ang load dito separate siya. So, bali ito 1.2 kilowatts, yung isa 1.2 kilowatts. Pero gusto kong maprotektahan ang ating hybrid solar inverter pagdating sa load natin. Ang ginamit kong breaker dito ay 4 amps lang para hindi masagad ang 1.2. Ibig sabihin lang, hindi lalagpas ng 800 watts. Ito ay magtitrip. O kung sabihin natin 900 watts, ito ay magtitrip. Kasi 4 times 220, yun lang ang total niyan. Kung anong total nito, sa resistive load nga lang yan. Pero pag inductive load, magtitrip agad ito. Ang mahalaga, itong protection na ito, yung 4 amps para sa load natin, hindi na aabutin ang 1.2 para maproteksyonan ng maayos ang ating hybrid solar inverter. Ito naman, may sarili ring normal supply. Makikita nyo wala yan. Kapag inon ko ang kanyang normal supply, iun natin, yan, makita nyo po, nakita nyo po yan, nakadepende yan kung alin ang priority. I-priority natin kasi battery ang priority niyan. Kapag inon natin ang 1, yan, subukan natin. Yan po ay magkukunik. Kapag nagkunik na yan, ibig sabihin lang, yan, magkukunik yan, tapos magcha-charge siya. Tingnan natin yan, charging siya. Kapag ito nag-shutdown o may maintenance akong gagawin na gusto ko ang load namin ay nasa battery pa nang gagaling, ito lang ang gagamitin ko. Ito ang gagamitin ko. Shutdown yung battery nito sa kabila, ito lang gagamitin ko. Tapos mayroon akong supply. Pag nag-blackout, ganun din. Yan ho. Nakita nyo po, simulation natin, i-blackout natin yung supply ng ating normal. I-off natin. Ayun, naka-off na. Nung naka-off na siya,
ganyan nangyari, pero may supply pa rin tayo, UPS, uninterruptible power supply tayo. Ganyan ang setup ko. Kombinasyon po mga kababayan. Kombinasyon, tapos anong nangyari? Nag-add ang kanyang load capacity. Sa kasalukuyan po, ang setup ko dito ay dalawang solar panel, 210 watts series, dalawang seat po, 1, 2, 3, dalawang seat yon, tatlong series na 210 watts, bali dalawang seat siya, pinagparallel ko ang setup ko dito sa ngayon. Tapos bali ang ginagawa ko dito, katulad niyan, walang power ang normal, ang ginagawa ko dyan, ganito lang, ganitong ginagawa. Pagkagabi, ang ginagawa ko gabi, dito ginaganito ko na siya. Ayan. Kasi hindi pa sapat ang battery ko, ang kanyang capacity. Kaya pagkagabi, backup supply lang ang battery. Ganyan na po siya. Pagka umaga naman, i-off ko siya. Yan, i-off ko ha. Tingnan nyo po, mga kababayan. I-off natin. Ayun. So, pagka umaga, battery ang sa battery siya. Dito umaga. Battery, at the same time, kasi umaga, sa solar na rin. Pag may sobrang solar, di nagcha-charge siya. Tapos kung ang malimlim ang panahon, ang battery ang magbibigay ng supply sa load. Ganyan lang po. Kombinasyon ng dalawang hybrid inverter. Tapos sa ngayon, ito, i-off ko na muna. Kasi kayang-kaya pa naman ang isa. Ayun. Tapos i-off ko dito sa aking battery. Walang problema yan. Battery lang pinanggalingan, positive, negative, walang problema yan. Subok ko na yan, matagal na rin to kahit papano. Yan. Experience ko sa hybrid solar inverter na ito, kasi nasira ang kanyang ECC. Ito yung bago pa. Napakahalaga ng video na ito sa gumagamit ng hybrid solar inverter at ang nagbabalak pa lang gumamit nito. I-explain ko sa inyo kung ano ang nangyari dito. Okay, ito naka-off sa ngayon. I-on natin yan kasi naka-set up na yan na pwedeng gamitin ang kanyang inverter. Kasi dito ang nasira nito ay ECC, Solar Charger Controller. Makikita ninyo ito, itong isa gumagana. Makikita nyo naman yan ang solar panel, indication ng solar panel. Tapos nire-represent ito. Tapos ito naman ang battery, ito naman ang sa grid. Sa ngayon nakakonect siya sa battery. Ang load ito, tapos sa kanyang solar panel. Sa kasalukuyan, nagcha-charge siya. Makikita ninyo ang kanyang voltahe galing sa solar panel ay 56. Tapos nagcha-charge siya 16 amps. Ngayon, ang nangyari dito, ipapakita ko sa inyo ha. Bubuksan natin itong natin. Para i-on natin ang, ang power, ang DC. Yan. Naka-on na siya. Tapos, i-on natin ito. Ayun. Nakita nyo, nag-sign ang solar panel dito dati, tapos nawala ang kanyang solar panel. Okay? So, ganito lang status niya sa ngayon. Ganyan, oh. Kapag inon ko naman ang kanyang normal, kasi na yung normal supply nito, kapag inon ko, magkakaroon dito. Yan. Antabayanan nyo, no? Yan. Ayun, nagkaroon na siya, tapos may voltahe na rin dito. Sa kasalukuyan, ang gumagana lang nito, battery, saka yung kanyang grid type. Okay, halimbawa, inon ko ito, magkakabit yan dyan. Isilip natin yan. Isilip natin sa 1, priority natin ang grid. Iyon natin yan dyan. Tapos, magkukunik na lang yan dyan. Tingnan natin. Ayan, nag-connect na siya. Tapos, at the same time, mag-charge siya. So, ibig sabihin, ang function nito ay parang UPS na lang. Wala na ang kanyang ECC, Solar Charger Controller, kasi nasira ang board sa loob. Ipapakita ko yan sa inyo. Explain ko sa inyo kung ano ang unang naging setup ko dito. Okay, ito ang naging experience ko dyan. Itong na to, itong hybrid solar inverter na ito, ang dilaw na ito, ang rated power niyan ay 1.2 kilowatts ang kanyang solar input, maximum voltage
voltage open circuit 135 volts DC. Ang unang setup ko niyan, tatlong series, 1, 2, 3. Ang isang panel 210 watts, tapos 19.69 volts ang kanyang voltahe, rated niya. Kapag siniris natin yan, ang resulta ay 59.07 volts DC. Maaring tumaas ng konti, depende sa sikat ng araw. Okay? Ang function nito, napakaganda. Ganyan ang function niyan. Sa ibang video, i-explain ko rin ito kung anong setup ko niyan. Ganyan ang function niyan. Kasi ito, naka-series din na tatlo. Okay, ganyan ang function. Walang problema, as in, walang problema yan. Ang pangalawang setup ko, nagdagdag naman ako. Yan, 4 na. 1, 2, 3, 4. Same ratings yan. 210 watts, 19.69 volts DC. Pare-parehas yan. Kapag siniris natin yan, ang resulta ng voltahe ay 78.76 volts DC. Ang nangyari sa kanya, minsan, umaga, ito, hindi nagkukonek. Nagmamalfunction yan. Hindi nagkukonek. Minsan naman nagkukonek. Tatandaan nyo po 4 na series. Ito, nagdi-disconnect yan minsan. Minsan hindi nagkukonek, minsan nagdi-disconnect. Okay? Tapos, para ma-reset yun, ino-off lahat. Okay, hard reset. Off lahat ng breaker bago siya magbalik sa dati mag-connect. Ganon ang naging, ang nangyayari kapag nung kinunik ko ang 4. Hindi ko alam ang iba kung nakaranas nito. Hindi ko alam kung sa quality ng hybrid solar inverter na ito. At least ma-share ko sa inyo kung ma-experience nyo ito at maalala nyo ang video nito kung napanood nyo. Nagkaroon na kayo ng idea para maiwasan ang bagay na itong mali. Okay? Ang quality nito, hindi ko alam kung naranasan nyo ito. Ngayon, nag-set up naman ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sinit up ko yan. Sinit up ko yan, 6. Tapos, parehas pa rin. 210 watts, 19.69 volts. Volts DC. Series connection, 118.14 volts DC. So, 118.14 volts DC. Sa baba pa rin yan ng maximum voltage input. 135 volts DC ang aking dinagdagan ko lang ng 118 volts, 135 minus may allowance pa ako na 16.86 DC. Pero ang nangyari po, nasira itong aking ECC, ang ECC ng inverter na ito. Yan po mga kababayan ha. Tingnan natin kung masilip natin ang plate nito para makita ninyo. Ayun. Ang MPPT nito 15 to 135 volts. Yan o. Ganito po ang nangyari. So sa ibang video ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman nito, tapos ang kanyang ECC, kung ano nangyari doon. Ganun po ang nangyari dito. Sa una, 3 maayos, walang problema. Dito nagmamalfunction, sinubukan ko pa rin kasi ang voltahe naman ay nagtutotal ng 118. Ibig sabihin kaya naman kasi 135 volts DC maximum ang design ng inverter na ito. So bali bumili ako ng isa, may bago na. Pwede ko ba rin ito magamit as an UPS, o kaya pwede din ako maglagay nito, like for example this one, ipindutin natin ito, tapos i-priority natin ang battery. Yan, to, yan, okay. So ibig sabihin lang, ang solar ko nagche-charge dito, tapos yes, nakakonect dito ang solar, china-charge niya ang battery, tapos ito nakakonect din sa battery nito, ito nakakonect din sa battery nito. Kung ito ay 1.2 kilowatts, ang total ng load ko na pwede kong gamitin ay ilan na yun, 1.2, so 2.4 kilowatts na ang pwede kong gamitin kapag ito'y sabay. Okay, may tig dalawang outlet yan, silipin nyo yan, ito 1, 2, ito sa isa, ito sa isa. Tapos ito normal. In case of emergency, pag wala yan, kapag pinatay ko, tatanggalin ko yan lahat, tapos dito ko i-connect.
Okay mga kababayan, yan lang po ang pinaka-importante dito. Ito na i-share ko ang experience ko dito. Baka sakaling ma-encounter nyo at pag gumamit kayo nito at na-encounter nyo ang ganito, wag nyo nang idiretso kasi gano'n na talaga ibig sabihin. May problema sa quality ng hybrid solar inverter. Hindi nasusunod ang 135 volt DC voltage open circuit. Thank you po sa inyong panonood.